A day with A for family. Bago mag-alas 6 ng umaga, gising na si Daddy. Siya kasi ang nag-aasikaso sa dalawa naming binatilyo. Dito rin kasi nakatira ang aming pamangkin. I-share ko sa inyo ang daily routine ng A for family. Itong araw na ito ay Friday. Ito namang si Bunso, mamaya pa lang ang kanyang dance class. Ako naman ay nagsimula na magwalis-walis at ito namang si husband ay pinagtitimpla ako ng kape. Siya hahanap ng paraan kung paano niya ako matutulungan para mapabilis ang aking trabaho. Sakto naman si Tita Helen dumaan may dalang ubas. Ito namang si Daddy pinaghahanda na si Bunso. Pagkatapos ko naman magwalis-walis, heto ako at nagpupulas ng aming glass door. Ang oras para sa aming pamilya ay napaka-importante. Para sa amin, ang oras ito ang pinaka-most precious asset. Kasi when it's gone, you cannot take it back. Kapag ang oras natapos na, it's gone. You don't get a second shot. You don't get a refund. If you waste it, that time is lost forever. Kaya ganun na lang kami nagsisikap ni husband at ganun na lang din kami nagtutulungan. Kahit gaano kami ka-busy, may oras pa rin talaga ang aking asawa para maging romantiko. Pagkatapos kong sumagot sa mga inquiries, heto ako at nagpupunas-punas ng cabinets habang ako'y nakikinig sa audio books. Ito naman si Tita, lagi kaming inaalala. Actually, day off niya ngayon, pero ang inaalala niya kami. Sa dami ng gawaing bahay, heto, gumagalaw-galaw pa rin kami dito para mabawasan ang trabaho. Hiyang-hiya na rin kami kay Tita dahil alam namin siya'y napapagod. Sa 5 languages of love, act of service ang pinaka-number 1 sa aking asawa. Napakamaserbisyo. Pangalawa naman ay words of affirmation. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya kami kamahal. Tsaka alam mo yung kakagising mo pa lang tapos sasabihin niya sa'yo, ba't ang ganda-ganda mo? Yan yung mga gawain ng aking asawa. Parang tuloy kami na sa bahay ni Kuya. Dahil heto, ginagawa na namin ang next task. Bumili kasi kami ng mga umbrellas para sa aming resort. Ngayon at hindi bukas ang schedule namin para i-assemble ang mga ito. Ganyan talaga dito sa A for Family. Pagkatapos namin makinig ng audiobook, syempre hindi mawawala ang mga music na pang happy vibes. Napansin ko kasi na mas masarap ang aming ulam kapag masaya akong nagluluto. Lang tigil yan hanggang mamaya yan. Next na tayo ha. Pagkatapos magluto, heto magpupunas na muna ng lamesa. Oh, ayan, sabi ko na sa inyo hanggang mamaya pa yan. Ito ang mga bagay na marami ang may hindi alam. Na si Hello Mrs. Try at ang mami ng A for Family ay may pagkakalog din pagdating sa bahay. Next task, paliguan si baby nang matapos paliguan, skincare at nagpalagay siya ng band-aid kahit wala naman siyang sugat. Pagkatapos ay heto naman si mami at magwawalis-walis ulit. Alam niyo nireregalo niyo sa akin, walis. Next task, pagtulungan si Bunso. Habang ako'y may ka-meeting sa phone, heto at tinutulungan ko ang aking asawa na mag-prepare kay Sydney dahil may pasok pa siya sa kanyang dance class. Huli ka, Sydney, ang kulit talaga. Pasimple pa Isa at kalahating oras silang wala dito sa bahay. Kaya ako naman, oras ko yon para makapagtrabaho. Heto nga si Bunso, gumawa ng sariling schedule. Nagpasundo siya kay Lolo Boy para makipaglaro kay Ate Zia niya. Ngayon pa lang ako makakakain ng lunch. Mas masarap kasi kumain kapag kakasama ko siya. After kumain, ako naman ang taya para maghugas ng plato. Oops, wag ka mag-alala, hindi na ako sasayaw dyan dahil wala na tayong pa-music. Isa yan sa mga kahinaan ko sa tuwing ako'y nakakarinig na magandang tugtugin ako'y napapaindak. Pagkatapos habang nagpapahinga ay may ka-meeting kami sa mga managers namin. Heto na sila Kuya, galing sa eskwelahan. Nakakatuwa naman pagmasdan si Kuya Sean kasi kadarating lang niya pero ang hawak niya ay walis.
Kahit papano, tumatatak na sa kanyang kaisipan na kailangan niyang tumulong sa mga gawaing bahay. At heto na nga, hinatid na ni Lolo Boy si Sydney dito sa bahay. Si Kuya Sean naman, heto tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong sa amin. Kaya itong anak namin, nagbibinata na, matangkad na nga sa akin. Pagkatapos, ito ang aking asawa, talaga naman napakasipag. Nawagan niya ako at sabi niya, puntahan ko daw siya doon kasi nakita daw niya na mukhang nalulungkot daw ako. Kaya naman, heto, pinuntahan ko siya. Bubulagiin ko sana siya. Nagulat. Tapos, nagalit naman ako. Ang tanong ko, ba't ka nagulat? Mukha ka natakot. Mukha ba akong multo? Hindi daw kasi nakiitim lang daw ako. Kaya nagulat daw siya. O diba, ang gulo ni wife. Ang goal niya, gulatin si husband. Pero nung nagulat, biglang nagalit. Nainip naman ako, kaya sabi ko, maglilinis na lang ako ng banyo. Nabasa ko libro pero hindi ko na alam kung ano ang title. Ang paglilinis daw ng mga toilets ay simbolo ng good luck at prosperity. Simbolo din daw ito ng humility. Ay, pahambol! Ay, salamat, natapos din ang araw. Ang sarap humilata. Ramdam ang pagod, pero masaya. Kasi naging productive ang aming araw. Itong si husband, may pasurpresa sa akin. Nasabi ko lang naman sa kanya na parang gusto ko ng AirPods. Ang lakas pa naman ng loob kong sabihin sa kanya. Hindi ko rin naman kasi talaga alam kung magkano ang presyo ng mga yon. Kaya ang hirap magsabi sa asawa ko na may gusto ako. Kasi kapag kaya, ora mismo ibibigay niya. Isa din sa kanyang love languages ang giving gifts. At saka napakahilig niyang magbigay ng sorpresa. Natapos na ang araw ng A4 family. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa buong araw.